Ang barangay Salapan ay isang maliit na komunidad sa lungsod ng San Juan kung saan napakaraming maliliit na mga negosyo na may kakayanan lumaki at lumago kapag nabigyan ng sapat na tulong, pinansyal at maayos na pamamahala nito. Habang patuloy na lumalaki ang kanilang komunidad, kinakailangan lamang na magtulungan ang mga negosyong ito sa pagpapalago ng kanilang komunidad. Kung magtutulungan ng lahat, malaki ang posibilidad na lumaki at umunlad ang kanilang komunidad. Paano nga ba makakatulong ang isang munting negosyo sa kabuuang pag-unlad ng komunidad at paano nga ba nila maisasagawa ang authentic development? Narito ang tatlong pamantayan kung paano makakatulong ang isang negosyo sa authentic development. Ang unang bagay na kailangan isipin sa paggawa ng isang negosyo ay kung paano ito makakatulong sa ibang tao. Ang lahat ng tao sa mundong ito ay ginawa sa imahe at kagustuhan ng ating Panginoon. Nararapat lang na magtulungan tayong lahat at isang paraan nito ay ang tulong sa kapwa sa pamamagitan ng isang negosyo na nakakatulong sa ibang tao. Pangalawa, ito dapat ay eco-friendly o nakakatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan. Isang bahagi ng authentic development ay ang sustainable development. Ang mundong ito ay ginawa ng ating Panginoon at tayo ang pinili niya maging tagapangalaga nito. Tayong lahat ay dapat magtulungan upang mapangalagaan ito sapagkat wala rin tayong magagawa kung wala ito. Ang ating dignidad bilang mga tao ay ginawa tayong mas mataas sa ibang mga bagay. Tayo ay may kakayanan na manipulahin ang mga bagay sa ating paligid. Dapat natin gamitin ang mga bagay na ito ayon sa plano ng Panginoon at yun ay matutustusan ang ating pangangailangan ngayon at sa hinaharap. Ang pangatlong pamantayan ay ang kakayanan ng isang negosyo na palaguin ang kanyang sarili habang patuloy na tumutulong sa ibang tao. Isang bahagi ng authentic development ay ang integral development. Ang integral development ay ang pag-unlad ng kabuuan ng isang tao at ng lahat ng tao. Hindi tama na tumulong ang isang tao sa iba kung hindi ito natutulungan ang kanyang sarili, sapagkat kinakailangan na umunlad ang lahat upang marating ang tunay na authentic development. Aming binigay, ang aming negosyo ay hindi gumagawa ng authentic development. May plano dapat kaming baguhin at pagandahin ang negosyo ni Ate Mary, ang aming business partner, ngunit ayaw niyang sumang-ayon dito. Ang plano namin ay bibigyan dapat namin siya ng isang food cart upang makapag-ikot siya sa barangay Salapan at makabenta ng mas marami. Sa huli ay hindi namin nabago ang kanyang negosyo dahil na rin sa kagustuhan niyang huwag baguhin ito. Kami ay gumawa ng panibagong proyekto, ibang-iba mula sa mga karaniwang binibenta ni Ate Mary. Hindi ito isang halimbawa ng universal destination of goods at sustainable development sapagkat may hihirapan si Ate Mary na ituloy ang aming nasimulan. Napakataas ng pressure ng mga ginamit namin upang makagawa ng mga bagong produkto. Ang aming unang plano na bigyan siya ng isang food cart ay isang halimbawa ng authentic development. Tutulungan siya nitong maibenta ang kanyang mga produkto sa mas maraming tao at ito ay makakatulong sa pagliligtas sa kalikasan sapagkat hindi ito lumilikha ng anumang polusyon. Ngunit wala pa rin magagang authentic development dahil ayaw nito ni Ate Mary. Bukod pa rito, ang tanging dahilan lang ni Ate Mary sa kanyang pagbebenta ay upang kumita ng pera at dahil gusto niya ang pagluluto. Hindi ito nagpapakita ng authentic development sapagkat iniisip niya lamang ay sariling pag-unlad at hindi ang pag-unlad ng ibang tao. Ang integral development na bahagi ng authentic development ay ang pag-unlad di lang ng isang tao, kundi ang pag-unlad ng lahat. Kami nananalig na ang aming pagnenegosyo ay tapat sa pagiging isang social entrepreneur. Lahat ng aming ginawa ay para sa benepisyo ni Ate Mary at sa lahat ng mga bumibili sa kanya. Ngunit nga sa huli, hindi tinanggap ni Ate yung ideya namin. Dahil doon, walang masyadong authentic development na matatagpuan sa aming negosyo. Kaya, tulad sa sinabi ni Josh, hindi nakatulong ang aming pagnenegosyo kay Ate Mary sa huli. Upang mapaunlad palalo ang authentic development sa aming negosyo, may mga ilang paraan na maaaring gamitin. Ang isa sa mga marerekomenda ko ay bigyan pa ng ibang ideya si Ate Mary sa pagbebenta ng kanyang pagkain. Alam na namin na tinanggi ni Ate Mary yung ideya ng
pagkakaroon ng isang pushcart. Subalit, may mga iba pang mga paraan na matutulungan namin si Ate Mary. Dahil, kapag gumawa pa siya ng mas maraming uri ng pagkain, hindi lang niya matutulungan ang kanyang sarili, matutulungan pa rin niya ang kanyang mga pamilya at iba. Ang maaari ko pang irekomenda ay kung ayaw ni Ate Mary sa pushcart, maghanap na rin siya ng kanyang sariling business partner upang makapagtayo ng iba't ibang pang tindahan sa iba't ibang lugar. Tunay na makakatulong ito sa kanya at sa iba, kaya matatagpuan na rito ang ideya ng authentic development kahit saan dahil natutulungan na rin niya ang kanyang pamilya at ng mga iba at naging eco-friendly pa ang kanyang negosyo dahil dito. Sa aming negosyo, ang business partner namin ay si Ate Mary. Bilang isang tao, medyo mahirap siya magtrabaho kasi wala siyang ginawa at hindi siya nagtulong sa amin sa pag-improve ng mga negosyo niya at ang mga produkto niya. Sa proyekto na ito, ang naging trabaho ko ay finance. Sa una, ayoko to dahil nahirapan talaga ako sa finance at gusto ko maging isang marketing na tao sa proyekto ito. Pero ang group leader namin ay inassign ng finance sa akin. Sa wakas, kaya naman ko gawin kapag may tulong at nagtulong ang ibang mga groupmates ko sa paggagawa ng mga finance tables, business proposal, at final business report. Sa proyekto mismo, medyo magaling naman yung pagbebenta namin. Maganda yung mga produkto at nakabenta kami ng maraming mga produkto natin. Pero si Ate Mary, hindi siya nagtulong sa amin. So, hindi siya nakabenefit sa negosyo namin. Ang social justice ay isang konsepto at teorya na dapat ikaw ay magkuha kung ano ang deserve mo. Sa kaso ito, nag-apply ito para kay Ate Mary dahil hindi siya nagtulong sa grupo at ayaw niyang makisama sa plano namin na ibigay ng isang pushcart. So, hindi siya nakabenefit sa mga ginawa natin. Ang ibang mga business partners ay talagang nakabenefit sa ibang mga negosyo ng mga estudyante dahil talagang nagtulong sila at gusto nilang magtrabaho at magtulong sa paggagawa ng negosyo. Gusto ko ng proyekto ito dahil binigyan kami ng isang oportunidad para matuto maging social entrepreneur at matuto magtulong sa ibang tao. Ang social entrepreneurship ay hindi lang kami ang nagbe-benefit. Dapat lahat ng tao ay magkukuha ng magandang bagay sa social entrepreneurship. Sana nagtulong si Ate Mary sa amin para naman makakuha siya ng maganda sa proyekto na ito. Sa 3 araw, naranasan naming lahat ang pagiging isang social entrepreneur. Ang pagiging isang social entrepreneur ay tulad na rin ng pagiging isang entrepreneur na kami nagpapaunlad sa isang negosyo upang makatulong sa iba. Ang aming business partner ngayon, ang pangalan niya ay si Ate Mary. Si Ate Mary ay isang babae na may isang tindahan sa isang kalsada sa Barangay Salapan. Ang natutunan ko sa pakipagtrabaho sa kanya ay medyo mahirap siya makiusap dahil minsan tumatanggi siya sa aming mga ideya na binibigay namin sa kanya. Ang isang ideya namin na pagbibigay sa kanya ng isang pushcart ay tinanggi niya dahil sa kanyang personal na mga problema. Ngunit, alam namin na matutulungan pa rin namin si Ate Mary sa kanyang mga negosyo. Sa wakas, ang aming negosyo sa social entrepreneurship, masasabi ko naman na kami tunay naging bilang isang social entrepreneur dahil ang aming pinaka gustong iatupag ay maging matulungan ng negosyo ni Ate Mary, ngunit siya lamang ang tumangki sa amin. Bilang social justice, masasabi ko naman na nakuha ni Ate Mary ang kanyang
karapat-dapat na makuha dahil kaya nga di siya naging ayaw niya kaming tulungan sa pagtutulong sa kanya. At masasabi ko rin na maraming mga mahihirap din sa mundo na hindi nila nakuha ang kanilang karapat-dapat makuha dahil sila naman ay nagtatrabaho, ngunit hindi sila yumayaman, hindi sila sumisikap. Para sa akin, napaka-importante ng ginawang proyekto na ito ng paaralan. Hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa mga business partner namin. Inahanda lang kami ng paaralan upang maging handa kami para sa aming hinaharap. Isa sa pinaka-importanting aralin na natutunan ko dito ay hindi basta-basta dumadating sa atin ang pera sapagkat dapat natin ito paghirapan. Ang aming business partner na si Ate Mary ay may isang tindahan sa harap ng kanyang bahay sa Barangay Salapan. Dapat namin siya ng isang food cart upang makapag-ikot-ikot siya sa kanilang barangay at makabenta sa mas maraming tao. Ngunit ayaw niya ito sapagkat ayaw niya iwan ang kanyang bahay. Isa na lamang tong halimbawa na kailangan maging masipag tayo sa pagtatrabaho upang makaipon tayo para sa ating kinabukasan. Ang kanyang mga binibenta ay burger, siomai at fruit shakes. Napakakonti lamang na kinikita niya sa bawat customer na bumibili sa kanya. Paano natin to ikukumpara sa mga fast food restaurant at iba pang mga tindahan na nagbebenta ng mga pagkain na burger, siomai at fruit shakes din ang binibenta. Napakataas ang kanilang pinapatong na presyo mula sa kanilang production cost na ikukumpara sa napakaliit na pinapatong ni Ate Mary sa kanyang mga produkto. Napakakonti rin ng mga taong nakakita sa kanya sapagkat siya ay nasa isang maliit na komunidad at ang mga tao lamang na dumadaan sa kanilang eskinita ang bumibili sa kanya. Ngunit sa isang banda, kung iisipin natin, tama lang din na hindi lumalaki ang kanyang tindahan sapagkat wala siyang kusang gawa na palakihin at paunlarin ang kanyang negosyo. Kahit na naandyan na kami at inalok na namin siya na isang food cart, hindi pa rin niya ito tinanggap. Sapagkat sa tingin namin ay tinatamad siya at masaya na lamang siya sa kung ano ang meron siya ngayon.